Sa isang tahimik pero delikadong bahagi ng Cannon Road sa Baguio City, doon natagpuan ang katawan ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Ang lugar ay kilala sa matatarik na bangin at makikipot nitong kalsada. Pero noong araw na iyon, hindi lang aksidente sa daan ang naging usapan. Ang pangalan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral ay biglang napunta sa sentro ng pansin, hindi lang dahil sa kanyang pagkamatay, kundi dahil sa mga isyong matagal nang nakakabit sa kanyang posisyon. Habang unti-unting lumalabas ang mga detalye ng huling oras ng kanyang buhay, mas lalong dumarami ang tanong kung ano ba talaga ang nangyari sa biyahe na iyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring i-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong Disyembre 18, 2025, bandang 3:00 ng hapon, bumiyahe si Cabral kasama ang kanyang driver na si Cardo Hernandez. Galing sila ng Baguio City at patungo sana sa La Union. Ayon sa salaysay ng driver, normal lang ang biyahe sa simula. Dumaan sila sa Cannon Road, isang rutang madalas daanan pero kilala rin sa panganib dahil sa lalim ng mga bangin sa gilid ng kalsada. Pagdating nila sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4, may bigla raw sinabi si Cabral na ikinagulat ang driver. Bumaba umano siya ng sasakyan at nagsabing magpapaiwan muna siya roon. Wala raw ibinigay na paliwanag kung bakit kailangan niyang bumaba o kung ano ang kanyang gagawin. Ayon pa sa driver, umupo si Cabral sa sementong barrier sa gilid ng kalsada malapit sa bangin. Sa kabila ng pagiging delikado ng lugar, wala raw siyang ipinakitang takot o pag-aalinlangan. Matapos iyon, umalis ang driver at iniwan si Cabral sa lugar. Lumipas ang halos 2 oras bago siya bumalik, bandang 5:00 ng hapon, upang sunduin sana ang dating opisyal. Ngunit pagdating niya roon, wala na si Cabral sa kinauupuan nito. Ayon sa kanyang salaysay, hinanap niya sa paligid at sinuyod ang lugar, pero wala na siyang nakita o narinig na senyales kung nasaan ito napunta. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga awtoridad ang mas masakit na balita. Sa ibaba ng highway, sa isang malalim na bangin, natagpuan ang katawan ni Catalina Cabral. Batay sa paunang investigasyon, tinatayang nahulog siya mula sa taas na 20 hanggang 30 metro. Dahil sa taas ng pagbagsak, agad niya itong ikinamatay. Habang sinasabi ng mga awtoridad na posibleng aksidente ang nangyari, hindi maiwasan ng publiko na magtanong. Sa panahong iyon, nadadawit ang pangalan ni Cabral sa mga aligasyon tungkol sa flood control projects ng DPWH. Ang mga proyektong ito ay matagal nang pinupuna dahil sa umano'y sobrang gastos at mahinang kalidad, lalo na kapag nagdudulot pa rin ng pagbaha sa kabila ng malaking pondo. Para sa marami, mahirap ihiwalay ang konteksto ng kanyang posisyon at mga isyong kinakaharap niya sa paraan ng kanyang pagkamatay. Isang opisyal na may hawak ng sensitibong impormasyon, isang biglaang desisyong bumaba sa gitna ng kalsada at isang lugar na kilala sa panganib. Ang mga detalyang ito ay patuloy na pinagdudugtong-dugtong ng publiko habang hinihintay ang mas malinaw na sagot mula sa investigasyon. Matapos mapansing nawawala na si Catalina Cabral, doon na tuluyang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Bandang 7:00 ng gabi ng Disyembre 18, 2025, nagtungo na ang kanyang driver sa Baguio City Police upang humingi ng tulong. Sa puntong ito, malinaw na hindi na simpleng paghahanap lang ang sitwasyon dahil ilang oras na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang dating opisyal. Agad na kumilos ang mga pulis at sinimulan ang koordinasyon sa iba pang unit. Batay sa impormasyong nakuha, sinuyod nila ang mga posibleng lugar na maaaring napuntahan ni Cabral. Makalipas ang ilang oras, natukoy ng mga awtoridad ang kanyang lokasyon sa tabi ng Bued River. Ayon sa ulat, natagpuan siyang walang malay at hindi na tumutugon. Sa oras na iyon, umaasa pa ang ilan na maaari pa siyang maisalba. Gayunpaman, pasado 12:30 na ng madaling araw ng Disyembre 19, 2025, nang kumpirmahin ng pulisya na wala na talagang buhay si Catalina Cabral matapos tuluyang ma-recover ang kanyang katawan. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at agad na nagdulot ng mas malalim na usapin, lalo na dahil sa kanyang dating posisyon at mga kasong inuugnay sa kanya. Kasunod ng kumpirmasyon ng kanyang pagkamatay,
Agad na naglabas ng utos ang Office of the Ombudsman. Inatasan nila ang mga autoridad sa Benguet na i-secure ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral. Ayon sa mga opisyal, mahalagang masuri ang mga ito dahil maaaring may laman itong impormasyon na makatutulong sa patuloy na investigasyon. Sa ganitong mga kaso, karaniwan nang tinitingnan ang mga mensahe, tawag at huling komunikasyon niya upang makita kung may senyales ba ng banta, pressure o anumang mahalagang detalye bago ang insidente. Habang tumatagal ang investigasyon, mas nagiging malinaw rin kung bakit masusing sinusuri ang lahat ng anggulo ng kaso. Ang lugar kung saan nagpaiwan si Cabral ay malapit sa isang nasirang rock shed at rock netting project. Ang proyektong ito ay dati nang na-flag dahil sa umano'y mababang kalidad at mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbanggit nito bilang halimbawa ng mga proyektong hindi umabot sa inaasahang pamantayan. Sa panahong iyon, isa si Cabral sa mga opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng mga ulat tungkol sa flood control projects ng DPWH. Ayon sa mga dokumento, may mga alegasyon na tumanggap siya ng feedback at ulat mula sa mga proyektong ito na ngayoy sinusuri kung may kinalaman ba ito sa maling paggamit ng pondo o kapabayaan sa kalidad ng mga proyekto. Dahil dito, hindi maiwasan ng publiko na ikonekta ang lugar, ang proyekto at ang kanyang pagkamatay. Noong siya ay aktibo pa sa DPWH, si Cabral ang namamahala sa public-private partnership ng ahensya. Ang posisyong ito ay may kinalaman sa malalaking proyekto at kasunduan, kaya't sensitibo ang mga impormasyong kanyang hinawakan. Bagamat nagbitiw siya sa tungkulin noong Setyembre 2025, hindi doon natapos ang kanyang pakikisalamuha sa mga investigasyon. Noong Disyembre 15, ilang araw bago ang insidente, ipinatawag siya ng Independent Commission in Infrastructure upang humarap sa isang pagdinig. Layunin nitong linawin ang mga isyong bumabalot sa ilang proyekto ng DPWH. Sa kabila ng inaasahang pagharap niya sa investigasyon, hindi na dumalo si Catalina Cabral sa itinakdang hearing ng Independent Commission in Infrastructure o ICI. Ayon sa mga tala, nakatakda sana siyang magbigay linaw sa mga tanong tungkol sa ilang proyekto ng pamahalaan, ngunit hindi na ito natuloy. Bago pa man ang insidenteng sinapit niya, malinaw na niyang itinanggi ang lahat ng aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kinalaman sa anumang anomalya at ginampanan niya ang kanyang tungkulin ayon sa batas. Matapos makumpirma ang kanyang pagkamatay, naglabas ng opisyal na pahayag ang IC. Nakiramay sila sa pamilya at mga naulila ni Cabral at kinilala ang bigat ng sinapit ng isang dating opisyal na nasa gitna ng investigasyon. Kasabay ng pakikiramay, malinaw rin ang panawagan ng komisyon na dapat maging masusi at patas ang investigasyon sa nangyari. Para sa kanila, mahalagang matiyak kung ang insidente ba ay isang aksidente lamang o kung may ibang salik na dapat ikonsidera. Sa pahayag ng ICI, binigyang diin nila na kung mapapatunayan ng mga autoridad na may foul play, posible raw na ang mga may sala ay konektado rin sa mga isinasagawang investigasyon sa mga kahina-hinalang proyekto ng infrastruktura. Ayon pa sa komisyon, si Cabral ay isa sa mga pangunahing personalidad sa patuloy na pagsisiyasat sa mga proyektong ito. Dahil sa kanyang dating posisyon, may access siya sa mahahalagang impormasyon na hindi basta nalalaman ng publiko. Bilang Dating Undersecretary for Planning ng DPWH, may mahalagang papel si Cabral sa pagbuo at pag-aproba ng mga plano para sa malalaking proyekto ng gobyerno. Ang ganitong posisyon ay nangangahulugan na alam niya kung paano pinaplano ang pondo, sino ang mga kasangkot, at paano isinasagawa ang mga proyekto sa aktwal. Ito rin ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang eksperto na mahalagang bahagi siya ng kabuuang larawan sa investigasyon ng mga umano'y anomalya sa infrastruktura. Dagdag pa rito, binanggit ng ICE na ang mga taong nasa ganitong antas ng pamamahala ay karaniwang nakakaalam ng mga detalye na maaaring magbunyag ng mas malalim na problema sa sistema. Kaya para sa ilan, hindi maiiwasang itanong kung may kinalaman ba ang kanyang nalalaman sa mga pangyayaring humantong sa kanyang pagkamatay. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy ang panawagan na huwag madaliin ang konklusyon at hayaang lumabas ang buong katotohanan. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon ng mga autoridad,
kabilang ang pagsusuri sa mga ebidensya at mga dokumentong may kaugnayan sa kanyang trabaho noon. Ayon sa mga pahayag ng Ombudsman at IC, layunin nilang tiyakin na maging malinaw ang lahat, hindi lamang para sa hustisya ng pamilya ni Cabral, kundi para rin sa kapakanan ng publiko na apektado ng mga proyektong ito. Batay sa mga sinabi ng ICE at ng mga autoridad, malinaw na ang kaso ni Catalina Cabral ay hindi lang simpleng trahedya. Hindi lang ito kwento ng isang taong nasawi, kundi bahagi rin ito ng mas malaking usapin tungkol sa pananagutan ng mga opisyal, pagiging bukas sa katotohanan, at kung paano ginagamit at binabantayan ang pera ng bayan. Habang patuloy ang mga tanong at iba't ibang haka-haka, isang bagay rin ang unti-unting lumilinaw. Ang nangyari kay Cabral ay may epekto hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati sa tiwala ng mga tao sa mga ahensya ng gobyerno. Sa huli, ang tanong ngayon ay simple pero mabigat. Bilang mga mamamayan, sapat ba para sa atin ang mga paliwanag na ibinibigay sa atin? O dapat ba tayong mas maging mapanuri kapag usaping pondo na at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan ang pinag-uusapan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.